Lagi ba kundi ang gobernador ng Pangasinan, ang ama ng probinsya ng Pangasinan, Governor Ramon Guico III. Gob Monmon, magandang umaga po. Magandang umaga din, Ray. Magandang umaga sa inyong tagapakinig. Thank you po, Gob Monmon, sa oras na pinagkaloob nyo sa ating programa. Alright. Sa kasalukuyan po, sa nag-uusap, as we speak, nakapag-ugnayan na po ba kayo nitong mga nakalipas na araw sa pamilya ni Mary Ann de Vera? Opo, personal ko pong binisita ang kanyang pamilya sa Basista at kami po ay nakapag-usap naman at may mga detalye na naikwento sila sa akin. Okay. So, hindi ko na muna hahalukayin kung ano yung detalye. Opo. Gob Monmon. Kasi gusto ko rin ng privacy sa mga oras na ito po. Ako muna nilang maging private po, no? Alright. Pero sa puntong ito, Gob Monmon, kamusta sila? How are they doing ngayong alam nilang nasawi na si Mary Ann, pero I think hanggang ngayon ang remains ni Mary Ann nasa Israel pa rin. Oh, very sila eh. Siyempre, masakit sa kanila because unang-una, ang nakausap ko po pala yung kanyang tiyahin, siya rin ang official spokesperson ng pamilya, si Belinda. Naman doon po yung kanyang tatay who is mentally challenged, no, since birth. Mm. Andun din yung kanyang lola niya, si Lola Erlinda. At siya po ang breadwinner. Mhm. At siya rin po ang nag-aalaga sa mga anak ni Belinda, no, bago siya napunta po sa Israel. So napakasakit po sa kanila kasi bukod sa breadwinner, talaga napakabait po na bata itong si Mary Ann. So in shock po sila, in denial, pero they have to accept na ganun nga talaga ang nangyari. Kasi yung kanyang inaalagaan na sinasalba po niya, hindi niya iniwanan, ay Yes. 90 years old na taga-Israel po, no? Nabuhay po. Yun nga eh. So nabuhay Oo. yung kanyang ward, pero itong ating kababayan na si Mary Ann sa kasamang palad din nasawi. Oh, kaya po parang meron po silang assumption na parang shield niya yung katawan niya Mhm. Mhm. para lang hindi matamaan ng shrapnel yung kanyang ward. Bayaning maituturing talaga. Hindi lang sa Opo, Pilipinas, opo. kundi sa Israel, itong ating kababayan. Opo, opo. Alright. Pero yung pong asawa ba niya, nitong si Mary Ann, na nasa Israel din, at I think nag-work din doon. Matanong ko lang, hindi ko kasi alam, taga Pangasinan ba asawa ni Mary Ann? Taga Bayambang po, taga Barangay Bani, Bayambang. Pangasinan At, din. pangalan po niya si Bernie or si Ernie. Okay, alright. Yun po ang pangalan ng asawa niya. Mhm, mhm. Alright, taga Pangasinense rin pala, itong si Opo, Bern. opo. Magkalapit lang po yung Basista at saka yung Bani Bayambang. Alright, so breadwinner po si Mary Ann ng kanyang pamilya, ngayong wala na siya. Ano po ang mga assistance na maibibigay? Alam ko ang DMW may nakalatag was na sa puntong ito. Pero sa bilang ama po ng lalawigan ng Pangasinan, ano po naman ang maibibigay po ninyong tulong sa pamilya ni Mary Ann? Meron po kaming initial cash assistance na naibigay po sa kanyang pamilya kasi sabi ko po, between now at saka yung pag-uwi ng labi ni Mary Ann, I'm sure may mga gastos dyan, communication-wise, logistics, etc., coordination sa mga iba't ibang ahensya ng gobyerno natin. So meron silang magagamit na panggastos. At nagbigay po rin kami ng mga bigas at mga pagkain po para sa pamilya. Pero may nabanggit po yung kanyang tiyahin, si Belinda, na kung makauwi na si Bernie, kasi siya rin po yung nagpakilala sa kanilang dalawa eh. Kumbaga siya yung nagreto. Ngayon, sana, she was hoping na wag na sanang bumalik si Bernie sa Israel o mga ibang bansa. Gusto niya manatili na sana dito si Bernie para sa, kasi yung alaala ni Mary Ann at least andyan, no? Andyan lang si Bernie. So sabi ko naman, kung sinabi ng ating regional director ng BMW, meron silang mga reintegration program. Pero nung sa usapan namin, sabi ko, ganito lang Belinda at saka Lola Erlinda, kung ayaw na ni Bernie na bumalik sa Israel o mag-ibang bansa, andito ang provincial government
na magbibigay na lang ng trabaho kay Uy. Bernie. So at least habang nag-iisip siya kung mananatili siya dito o mangibang bansa, at least sabi ko sa mga ospital natin, marami po tayong mga openings doon. At maganda naman yung mga compensation sa ating provincial government. So at least yun ang agarang maya-alok ko kay Bernie kapag siya ay bumalik na dito sa Pilipinas. Napakagandang ano po niya, napakagandang tulong kay Bernie at sa pamilya niya, sa pamilya ni Mary Ann. Na para Opo, kasi yun tuwang-tuwa ang po ano sila. yun ang unang concern ng ating mga kababayan, 'di ba, Governor? Pag bumabalik sa Pilipinas, yung reintegration ng OFW dito sa Opo, yung mainstream sa trabaho. Pilipinas, trabaho. Yes, yung trabaho. Oo, yun. At saka yung nga po ang karamihan po nakakausap ko, halimbawa nakapagtrabaho sila sa ibang bansa, napakaganda ng healthcare system nila. So yun ang hindi nila maiwanan kahit gusto nilang bumalik. Pero ang sabi ko naman, dito po sa Pangasinan, sa lahat po ng mga taga Pangasinan, libre po lahat yung hospitalization ng 14 hospitals po namin. Oh, talaga. Ibig sabihin, nauna pa kayo sa zero balance billing. Sa tingin ko po, kasi Okay. meron po akong nakausap no sa national government. Sabi niya, kayo lang ang ang totoong nagbibigay ng free hospitalization kasi kahit sinasabing zero balance billing kung wala namang gamot sa mga pharmacy Good. ng mga government hospitals, it's not zero balance billing. Totoo, So totoo. kami we make sure na compliant kami sa mga certifications. Merong laman yung aming mga butika, meron kaming sapat na doktor at nagdadagdag pa kami ng mga specialization. Upang sa ganon, basta sabi ko, what is in the PhilHealth package, yun lang para walang babayaran ang mga kababayan natin. Ang ganda na sinabi niyo yan, Gov. Monmon. Zero balance billing, wala namang gamot. Wala namang sapat na doktor. Paano nga naman yun, di ba? Kaya pero sa Pangasinan, doon po sa mga sinabi niyo ospital na yan, available lahat yan. Available po ang mga gamot. At patuloy po kaming nagdadagdag ng mga medical services tulad nung ortho surgery. Napakamahal po ng mga plates, mga bakal. So, we make sure that we have enough budget to buy those. At saka yung accreditation ng ospital namin, nagpapa-accredit kami yung tinatawag na G package para naman makasingil din kami from PhilHealth. And this year, ito ang major project namin, makapagpatayo ng cath lab for angiogram and angioplasty. At i-avail din namin kung ano yung package rates ng PhilHealth. Doon lang po kami sumisingil. Doon lang po nare-reimburse sa ospital yung mga expenses, yung mga gastusin. Kaya ang pasyente, wala nang binabayaran. Okay. At saka napakalaking bagay po yung mayakap po namin yung dating konsulta. So may preventive check-up po ang karamihan ng mga kababayan natin. Alright, So, that's nice. Okay. Yeah, na-realize ko po yun kasi kahit gusto nilang umuwi, I mean, need na sila sa ibang bansa, mga anak nila nandoon na rin, may sariling buhay na rin. Pero yung mag-asawa na ng ibang bansa na gusto nang bumalik, ang hindi nila maiwanan po yung napakagandang healthcare system. Yeah. So doon namin na-realize, napakahalaga ng isang well-established, dependable, reliable, at quality healthcare system ng isang bansa, ng isang lugar, o in our case, isang probinsya. Yan. Hindi ako makikipagdebate sa inyo dyan. Gov. Mon, talagang totoo yan sabi niyo. Pero balikan ko lang itong kay Mary Ann de Vera. Gov, nakipag-ugnayan na rin ba kayo dito kay Israeli Ambassador to the Philippines, Dana Kirsch, kaugnay ng pagpapauwi sa labi ni Mary Ann? Opo, habang nandoon po kami sa kanilang tahanan, ay nakipag-ugnayan po ang embassy ng Israel sa OWA natin. And then tumawag po. And yung pamilya po, si Belinda, ay nakausap po niya si Ambassador Dana Kirsch. At reassuring naman, no? Very assuring yung kanyang mga sinabi na hindi sila pababayaan at we will, parang sabi niya ay it will take days, no? Days, sabi niya, ang hihintayin. So mean to say, there's a hope na hindi abutin ng linggo ito. From that statement, no? But of course, it's beyond one's control. Yes. So, yun ang mahalaga, ay nakatutok sila. Tapos,
hinahanap po ni Bernie yung backpack ni Mary Ann. Okay. Andun yung kanilang ipon. Oh. Andun yung kanilang mga valuables na nawawala. So, hiningi po ni Belinda na sana yung kung sino man yung paramedic or yung first responder na nasa scene, at kung nakita man yon, makipag-ugnayan kasi napakahalaga po yung laman noon, no, sa kanila. Ang nakita po yung wallet na lang eh. Okay. Ang naiwan doon yung mga ID na lang ni Mary Ann. So hinahanap po nila yung kanilang backpack. So napakahalaga po sa pamilya po 'yon. Yes, At yes. nag-assure naman po ang embassy na tututukan nila 'yon. Yan, okay. Pero Gomon, bago kita bitawan, ano po? May datos ba kayo? Kung sakaling may datos lang po ba kayo ng ating mga kababayan na Pangasidense na nagtatrabaho ngayon sa Middle East? Hiningi ko po kahapon yan kay DMW Regional Director Ian Season, no? At isasubmit siya once he has it. So tinanong ko rin po yan kasi sabi ko ilan bang mga kababayan ko dyan na nasa Middle East, ilan ang nasa Israel, para at least alam po natin, sabi ko. So magsasubmit po sila, wala pa po ibibigay. Okay. Oo. Alright. Sige. Pero at least nabigyan nyo na ng directive para malaman kung ilan, ano po. Pero Opo. Okay. Sige po. Pero Governor, sa puntong ito, kami po ay nagpapasalamat sa oras na binigay ninyo. Pero syempre, ang inyo pong mensahe para sa inyong mga konstituwente sa Pangasinan, and of course sa lahat po na nakikinig sa atin dito sa Pilipinas, maging sa labas ng Pilipinas, sa abroad, nakakarating din po tayo sa pamamagitan nating Radyo Pilipinas World Service, lalo na sa Middle East. Go ahead po, Governor. Opo, Monmon. sa ngalan po ng lalawigan ng Pangasinan, ipinapaabot ko po sa buong pamilya ni Mary Ann Rivera ang aming pong pakikiramay. Nung kinikwento po nila ang kanilang buhay, kung paano siya pinalaki, at even yung last moments, yung heroic act ni Mary Ann, talagang mapapaiyak ka po, no? It was a very emotional meeting. At alam niyo po, yung mga kababayan natin na ng ibang bansa, bayani na po sila eh. Pero itong nangyaring ito, yung ginawa ni Mary Ann, talagang tunay na bayani, no? Kasi hindi man yan kadugo, yung ward niya is an elderly person. Ay, sinakripisyo pa rin niya yung buhay niya. Hindi niya iniwanan until the last moments. Napakahirap po nun. So, kami po ay humahanga sa kanya. And I also asked the Sangguniang Panlalawigan to draft a resolution, no, na parangalan, no, itong si Mary Ann Rivera. At sa pamilya, we assure that patuloy ang pakikipag-ugnayan natin sa Embahada ng Israel at ganoon din sa ating mga ahensya na sila po ang nakatutok dito tulad ng DMW at saka OWA, no, para sa repatriation nung ating mga kababayan at lalong-lalo na po itong asawa ni Mary Ann na si Bernie at yung kapatid po niya, no, na nasa Qatar, si Mark Anthony. So yun po ang pakiusap ng pamilya. So may kapatid pala siya doon. Ano, may kapatid? Meron pa kapatid sa Qatar. Opo, gusto na rin pong umuwi sana, no? So yun ang pinakiusap nila po sa DMW at saka sa OWA. Na mapacilitate. Mukhang meron na pong first batch eh. Kararating lang kaninang umaga mula sa UAE, mahigit sa 200. Kung wala man yung kapatid ni Mary Ann doon sa 200 na yon na mahigit, baka sa mga susunod na batch kasama yun na. Yun naman po ang assurance sa ating mga ahensya. So yun ang special request po nila. Alright. We hope for the best sa asawa ni Mary Ann, sa kapatid niya, at sa pamilya po ni Mary Ann dyan sa Pangasinan. And of course, nagpapasalamat din po kami sa inyo, Governor Monmon, sa pagpapaunlak po ninyo at sa pagtutok nyo sa kalagayan ng kanyang pamilya dyan sa Pangasinan. Maraming salamat po, Governor. Maraming salamat po at magandang umaga. Ang ama ng probinsya o lalawigan ng Pangasinan, walang iba kundi si Governor Ramon Guico III, o mas kilala sa tawag na Gov Monmon. Ayan.